Good evening. So, may tutorial ako ngayon regarding sa productivity rate part 2. Bali part 2 na to. May nabasa kasi ko sa comment section nung sa part 1 sabi kumari daw yung part 2 gawan ko talaga ng pinaka parang sample na kung paano ginagawa kasi gusto niya gusto niya mag subcon ng rebar, gusto niya magpakyawan ng rebar. So ito ginawan ko ng sample. Okay? So ginawan ko ng daily payroll. Ito yung daily payroll, so ito yung given, no? Manpower. By the way, disclaimer lang, hindi to tinuturo sa review center. Sa engineering economics namin dati nung nag-aral pa ako sa college ng civil engineering, hindi rin to tinuturo. So bali experience lang. So pag sinabi experience, lahat tayo, pati kayo mga viewers, makakagawa rin kayo nito. So ito yung style ko based sa experience ko rin, at magiging experience nyo, makakagawa rin kayo na ganito. Alright, so etong manpower na to, based lang to sa approximate 30 square meter na floor area. Okay? So ito yun. Hindi ko sinama yung yung pinaka subcontractor. Inilagay ko lang dito, may isang rebar engineer, merong foreman isa, tapos since payroll to, nilagay ko yung salary per day, tas total. Okay, yung rebar engineer isa, tag 1,000 pesos per day, 1,000 ang total, rebar foreman 800. So ito yung example lang, to yung mga sweldo, example as of now nasa Cebu kami, so ito yung rate na binigay ko, ito yung rate. Okay? Okay, baka sa Manila mas malaki pa. Okay, rebar leadman 650, steelman installer 500. Okay? Kasi dalawa yan dalawang grupo yan, steelman na installer tsaka steelman na fabrication. Okay, 2 yung nilagay ko sa steelman na installer, 4 sa fabrication, tag 500 ang sweldo. Yung helper installer 6, kasi mostly 50% ng skilled yan kung skilled mo is 12, 6 yung helper mo. Take note, depende sa site yan may mga site na walang tower crane, 100% yung kanila. Kunyari yung manual lang, walang tower crane, kung ilan lang steelman, kung 12 yung steelman, 12 lang rin ang laborer mo. Okay? So yun, depende na lang. So ito is kailangan to ng trial and error or experience. Dapat kasi nire-record yan, di ba? Okay, helper 6, since the installer, helper sa fabrication 4, timekeeper isa nilagay ko. With the total payroll daily is 17,550. So yan ang bubunuin mo. Okay? So nilagyan ko dito sa kanan ng typical productivity rates. Basta column and shear wall and footings naglalaro sa 80 to 100 kilograms per man hour. Ito yung productivity rates niya. Okay, yung beams typically 50 to 70 kilograms per man hour. Tapos ito namang slab and stairs 30 to 40 kilograms per man hour. Ito yung base sa experience ko hindi ko nilalahat kasi yung iba mas mabilis, yung iba mas mabagal. So ito yung pinaka-typical as per my experience. Okay, so tapos yung bigaya, yung unit cost ng rebar installation is 450. Labor only to labor lang to, labor. Alright, so tag 4.50 ang kilo. So yun yung bigayan. So yung nakapakyaw ka ng kabilyada, tapos ang bigayan is 450 per kilogram. So ang gagawin mo ngayon dyan, yung daily payroll mo, i-divide mo ngayon sa per kilogram na 450 pesos per kilogram. Lalabas niya yun yung 3,900 kilograms per day. Etong day na to, 8 hours lang to per 8 hours. Sabihin natin 8 hours lang, depende na sa inyo yan. Pero sa akin, ginawa kong 8 hours lang. So bonus na yung mga overtime nyo. So kayo na mag-a-adjust nun. Okay, so basic lang tayo, 8 hours. Pag sinabing per day, 8 hours yun.
So ito ang dapat nyo, itong required nyo na may install nyo. 3,900 kilograms per day per 8 hours para maka-generate ka ngayon ng ng daily payroll mo. Okay, pag mababa ka diyan, lugi ka na for that day, 'di ba? So ang gagawin natin is kukunin natin yung anong dapat na productivity rate. Yan. Anong dapat na productivity rate o anong dapat ang bilis nitong mga steelman nito para hindi tayo malugi, para makasweldo sila. Okay, 3,900 kilograms divided by, eto, take note, yung sa akin, ang ginagawa namin dito usually, yung skilled lang, yung steelman lang, which is 12 plus 4, 16. So, hindi namin nilalagay yung laborer. Okay? So, yun lang. Pero, bahala na kayo kung sa inyo, lagyan nyo, ibang style na yon. Okay? Pwede ko rin gawan yon, pero mas komplikado na. Diba? Mas komplikado na, pero pwedeng gawan. For simplicity, yung steelman lang para mabilis ang pag-compute natin. Okay, 16 men or 16 steelman times 8 hours or 1 day is 128 man hours. So, i-divide mo yan, lalabas na round up to 30.4 yata, 30.5. So, ni-round up ko 31 kilograms per man hour. Ibig sabihin, kada isang steelman dapat maka-install ng 31 kilograms per man hour, meaning 31 kilograms ang isang tao sa isang oras. Yun yung sabihin nun. Alright? Para ang resulta is makapasweldo sila sa isang araw na yan. Pag bumaba sila sa 31, lugi na sila. Take note, ito ano pa to payroll pa to wala pa tong profit ng contractor. Hindi ko na nilagyan, no? Pero sabihin natin si rebar engineer ang contractor, sabihin na lang natin, ito dapat. Ngayon, anong implication yan? Kasi dati, or even now, yung mga subcontractor namin sa bakal, pag sinabi engineer, actually, yung slab daw, yung accomplishment nila sa slab, pang sweldo lang daw yan. Ang totoong kita raw talaga is yung sa beam and sa column. I-check nyo to, yung productivity rate ng typical productivity rates ng slab. Totoo, di ba? Nagmatch, di ba? More or less nagmatch, di ba? Na yung productivity ng slab is pang pasweldo lang. Tama, Hindi ito ang profit. This is correct. 'Di ba? Pwede mong i-prove mathematically yung sinasabi ng mga subcon sa rebars, no? Mga subcontractors na, sir, actually yung accomplishment namin sa slab, pang pasweldo lang yan, which is true talaga, 31 kilograms, Pag itong speed nila, makakapasweldo sila, pero break even lang, wala pa talagang malaking profit. So, nandito ang profit sa beam, lalo na sa column, shear wall, and footings. Okay? So, ito yung part 2 natin. In-explain ko lang na sinagot ko lang yung comment nung isa nating viewer. Okay? So, tingnan natin, i-check ko ulit sa pagtapos nito, i-check ko kung ano yung mga comment doon. Tapos dun din tayo magbabase para sa part 3 natin. Alright, so I hope may nakuha kayong konting learnings, no? Konting learnings. Makakagawa rin kayo nito sooner. Depende na lang sa experience nyo. At hindi ganito. Kanya-kanya tayong mga style. Alright, so yan lang muna. Sige, thank you. Bye-bye.